Itong business na consumer confidence. So ito yung confidence ng isang firm, may-ari ng firm o isang business tycoon o kagaya nitong airmat ko. Yung confidence ng aking nanay, halimbawa, example, kung gaano kalaki yung kanyang kayang gastusin. Okay, halimbawa si Manny Pangilinan or si RSA, si Boss RSA. Gaano kalaki yung willing silang gastusin para sa isang bagay o para sa isang service. Yun yung sinasabing business and consumer confidence. Yun eh. Kasi ang demand is based dun sa kaya nilang bayaran yung product mo, hindi lang dahil gusto nila. So, isa yun sa mga consideration na nakikita natin. At natutunan ko sa graduate school, nung ako nag-aaral ng MBM/MBA. So, yun. Na-recall ko lang. So, yun yung magandang natututunan natin, yung business and consumer confidence. And, dadagdag ko na rin, yung household final monetary consumption expenditure. So, ito naman yung ginagastos ng mga sambahayan. Pa sa isang lugar, maraming household dyan o sambahayan. Ano yung mga ginagastos nila based on their needs and wants? Yung gusto nila at yung pangangailangan nila. So, ito yung mga term o concepts na ginagamit ng mga economic team ng kung sino mang presidente. Ito yung mga economic terms na ginagamit ng economic team ni PBBM. Yung household final consumption expenditure. At saka itong business and consumer confidence, napaka-importante niyan. Sa atin, yung consumer confidence, kina MVP, kina RSA, yung business confidence. So, parehong importante yan. Gaano sila ka-confident na kaya nilang bayaran yung product o services na gusto nilang makuha or yung inaalok sa kanila kung tayo ay consumer. So, yun lang po.